Vintage wedding cake tayo for today's video! Mga mi, tara na G! Sobrang dalang lang ng mga nag-order sa akin na wedding cake kasi 'di ba normally kapag ka papabook sila ng mga catering services or meron silang wedding coordinators, isang package na yon. Kaya sobrang nakakatuwa talaga kapag merong nag-order sa akin at super duper pinaghahandaan ko yan. Pinaghahandaan ko naman lahat ng mga cake orders ko pero super duper mega wow talaga ang paghahanda ko kapag ka mga wedding cake. Naaalala ko, dati pangarap ko lang talaga na makagawa ng wedding cake. Ngayon, parang normal na talaga siya sa akin. Pero every time na meron akong orders na ganito, nai-excite talaga ako. Lalo na kapag kakaiba yung mga nire-request na design sa akin or yung mga design na never ko pang nagagawa. Although hindi ko first time gumawa ng mga vintage design, first time kong gumawa ng wedding cake na vintage style na merong pailaw. O diba, banggahan? Amazing! Ngayon na lang ulit ako nag-video ng cakes na from the start talaga yung pag-assemble ko per layer, kung paano ako naglalagay ng dowels, and kung paano ako mag-stack ng 2-tier cakes. Para ito sa mga bagong followers ko, dahil napansin ko na nadagdagan naman tayo ng lampas 1,000 followers, kaya super thank you talaga sa mga suporta sa akin. I-comment nyo naman kung taga saan kayo para naman malaman ko kung saan lupalop ng Pilipinas or mundo umaabot ang video natin. At nang ma-shoutout ko naman kayo sa next video. Ang size pala ng cake na ito is 8x6 sa bottom and then 6x6 sa taas. So medyo mabigat at matangkad ang cake na ito kaya kung napapansin ninyo, napakaraming dowels ang nilagay ko sa may ilalim. So una muna nilagay natin kanina is yung boba straws na kung di ako nagkakamali 6 na piraso yata. Tapos, sa loob ng boba straws, naglalagay tayo ng barbecue stick. At yung barbecue sticks na yan, tagus yan hanggang sa pinakailalim ng ating cake board para kahit anong mangyari, hindi dudulas ang ating cake. Ang flavor pala ng cake natin is vanilla moist, so walang ibang hinalong feeling dito kundi icing lang. Ito ang request ng ating customer. And itong top tier natin, yung size niya, since 6x6 siya, pinantay na natin siya sa size ng cake board, which is size 6. Yung palang size ng cake drum natin sa pinakababa is size 12 yon. Gumagamit pala ako ng cake cutter sa pagkakat ng cakes natin dahil sabi ko nga sa mga previous videos ko, meron akong sakit when it comes sa measurement or papagpantay-pantay. Kaya, syempre, mas maganda kasing tingnan lalo na kapag in-slice yung cake kapag pantay-pantay yung per layer. Kaya gumagamit ako ng cake slicer. Mura lang naman yun sa online, wala pa yatang 100 or wala pang 200. Kaya kung ako sa inyo, mag-i-invest na ako kesa sa mag-manual cut ako, mas mabilis din kasi. At palagi kong kinakaugalian na mag-crumb coat ng mga tiered cakes natin. Actually, lahat ng cakes kina-crumb coat ko muna yan bago ko sila lagyan ng pinaka-coating natin. Ayan, ganito ako mag-stack ng multi-tiered cakes. Pinapatong ko lang siya. And then, naglalagay tayo ng pinakamalaking dowel doon sa pinakagitna ng cake natin. Lalo na kapag mga ganitong kalalaking cake. Tapos yan, pinupupok yan tagos hanggang sa ilalim. Bale, yung dulo ng dowel natin, nakapatulis yun or naka-sharpen para kapag pinukpok, tatagos siya doon sa cake board na nasa gitna hanggang doon sa pinakailalim na cake board or cake drum. Tapos ganun din yung ginawa ko sa mga barbecue sticks, tagos yan hanggang sa gitnang part ng bottom tier natin. O diba, super tibay niyan kaya kahit na i-travel mo ng napakalayo, walang babagsak dyan. Kapag ganito ang setup na ginagawa ninyo sa mga cake, make it a habit na i-remind ang mga customer, lalo na ganitong wedding cake, syempre i-slice nila to. Baka magulat sila na may makita silang mga sticks sa loob. Actually ako meron akong nakagawa na image dun sa mga cake reminders ko, nakalista sila lahat para every time na magdi-deliver ako ng cake, isa-send ko na lang sa customer. Mas madali kasing basahin kapag kaganon. Pero yung iba, nagpiprint sila tapos dinidikit nila sa box. Pero ako mas prefer na isend sa messenger or kung saan ko man nakatransact si customer kasi yun mas mabilis ang access nila. Kapag kasi mga nakaprint lang tapos nakadikit sa box, hindi nila masyadong pinapansin yan, tinatapon lang nila. And napaka-importante kasi ng cake reminders, lalo na kapag meron tayong mga non-edible na toppers, baka mamaya kainin nila, hindi sila aware, or mga
yun na nga, dowels or sticks or kahit ano pa man na dapat na malaman ni customer, dapat alisin nila bago nila i-consume yung cake. Lalo na rin kung paano mag-handle ng cake and paano rin ang tamang storage ng cake pagkatapos ng kanilang event. Para kahit na anong mangyari, wala silang maisisisi sa'yo dahil kumpleto ang information na naibigay mo sa kanila magsimula nung umorder sila hanggang sa makuha nila yung cake. O diba? Ayan, naglalagay na tayo ng final coating natin sa cake. So, laging ganyan ang technique ko kapag ka nagbabalot ako ng icing sa cake. After ng crumb coat, naglalagay muna ako ng base na white icing. And then, pagkatapos niyan, yun na yung final coating natin, which is kung ano yung color ng cake natin. Reason behind that is para sigurado na walang crumbs ng cake na lilitlaw sa labas. And at the same time, lalo na kung puti yung final coating natin sa cake, lalabas at lalabas talaga yung pagka-color white niya. Kasi kapag manipis lang yung icing natin, makikita pa rin yung color ng cake sa loob, which is ayaw nating mangyari. Nag-aalat talaga ako ng maraming time sa pagpapakinis ng cake natin. Medyo OC kasi ako pagdating dito. Syempre, mas maganda kapag makinis yung cake natin kahit na meron tayong mga details na ilalagay. Although, syempre, may mga times na hindi naman talaga natin siya napo-perfect at meron pa rin mga flaws kahit konti. May kita habit na lang na matatakpan naman sila ng details kahit papano or magagawa natin ng paraan. Syempre, as much as possible, gusto natin na quality ang mga design ng cakes na ating pinoprovide sa mga customers natin. Lalo na mahal ang cakes at hindi naman basta-basta ang pagbabayad ng ganon presyo ng mga cakes natin. At ito na nga yung paglalagay ng mga details or design ng cake natin. Petal tip pala ang ginamit ko para dito sa design na to. Kung makikita ninyo, merong parang pa-curve na pattern yung cake natin para meron tayong guide para kahit papano pantay-pantay ang pagkakalagay ng ating petals. And ito naman, medyo nag-struggle ako dito. Hindi ganon nakisama yung icing sa akin, may mga kulot-kulot at merong mga hindi pantay-pantay. Pero kapag ka na-experience nyo yan, huwag kayong masyadong magpapanik. Pwede naman paraanan yan. Pwede nyong ulitin or pwedeng patungan naman. Kaya hindi na rin ako masyadong nagpapanik kapag ka merong mga ganyang flaws yung cake. Pero syempre, di ba, as much as possible, mas maganda kung mas malinis yung gawa natin. Medyo napahaba natin yung video na ito kasi wala lang, gusto ko muna na mag-video ng kompleto naman this time. Normally kasi or recently yung mga cake videos natin is more on decorations na lang. Since ayun nga, gaya ng sabi ko kanina, marami tayong mga bagong followers, gusto ko naman i-introduce or kumpletuhin naman ang ating tutorial para naman makatulong sa kanila, 'di ba? Oo nga pala, ang kulay pala netong icing natin is ivory. Paano ma-achieve itong color na ito? Bale, super duper konting yellow and super duper konting brown lang yan. Meron akong separate na video tutorial kung paano ma-achieve itong color na ito. Kalkalin nyo na lang sa aking video list at makikita nyo yun doon. Amazing! Dito naman sa design na ito, 1M na piping tip lang ang ating gamit. Bali, yung pag-swirl dito is left and right na salitan para ma-achieve yung ganyang design. And ito naman, open star tip naman ang ginamit natin dito, yung maliit. Iba-iba kasing sizes yan. So kapag ka-umorder kayo, tingnan nyo na lang yung mga sizes. Package kasi ito nung binili ko, iba-iba silang sizes. Pero ang alam ko, merong nabibili nito na per piece. So kung gusto ninyo na mag-ipon ng mga piping tip, ayan, isa-isahin nyo na sila. Yan yung madalas kong ginagamit talaga. Itong open star, yung 1M yan, lalo na sa mga cupcakes. Yan ang aking palaging ginagamit. At itong petal tip. Ayan, open star din itong pinaka-ilalim na design natin. Pero nilakihan natin yung space sa bawat isa para mas elegant siyang tingnan. Although may iba-ibang piping techniques naman yan. So meron mga ibang video tutorial for that. Search na lang kayo. At ito na nga ang pinaka-favorite nating part, which is yung mga toppers na mano-mano nating inassemble at dinesign. Itong couple na to, in-order lang natin yan online. At ito na ang final result! Wow!
O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. Tingnan naman natin yung itsura niya kapag ka nakasindi yung mga fairy lights. Amazing! O diba, napakabunggahan talaga ng design ng cake na ito. Ako'y tuwang-tuwa. At yun na nga, nung dineliver namin yung cake na ito, nung una, akala ko merong venue na nag-aantay sa amin dahil sinabi sa akin yung address ng restaurant, which is normally pag nagde-deliver ako dito, merong nakadesign na venue, pero wala. Meetup location lang pala ito. Anyway, yun lang naman for today's video. Bye!